Huwag na po natin pag-usapan yun. At mabilis na siyang nag-iwas ng tingin. Akmang lalampasan na niya ito nang hiklatin nito ang isang braso niya. Siya ba ang lalaking nagugustuhan mo? Titig nito sa mga mata niya. Hindi ko po kailangan sagutin yan. At mabilis na hinila ang isang braso. May ipag-uutos pa po ba kayo? Nang umiling si Edward, ay mabilis na rin siyang umalis. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang supilin ang nararamdaman hanggat kaya niya. Kailangan niya ang trabaho niya para sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Hindi siya dapat maging makasarili. At alam niyang walang patutunguhan ang pagkagusto niya sa amo dahil masasaktan lamang siya. 5:00 na ng hapon nang bumaba siya para magluto ng hapunan. Nang mapadaan sa may sala, ay kitang-kita niya nang biglang halikan ni Bianca si Edward nang makita nitong paparating siya. Mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin sa mga ito. Pagkatapos magluto ng simpleng sinigang, ay mabilis na rin siyang bumalik sa kwarto niya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising at nagluto. Akmang aalis na siya nang biglang dumating si John. "Good morning, Bella," bati nito sa kanya. "Good morning din po, Sir John," ngiti niya rito. "Oh John, what are you doing here?" Gulat na tanong ni Bianca na mukhang kagigising lang. "Change your clothes." Baling naman dito ni Edward dahil nakasuot lang ito ng manipis na nighties. Siya naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin nang mapatingin sa kanya si Edward. "Are you heading to work?" Bigla ay tanong ni John sa kanya. Agad naman siyang tumango. "Paalis na nga po ako nang bigla kang dumating." "Okay, good. Let's go. Sabay na tayo. And I'll treat you breakfast." Nakangiting sabi nito sa kanya. "John, dito na lang kayo mag-almusal. Bella already cooked. Sayang naman itong mga niluto niya," sabi ni Edward dito. "Well, that's a better idea. Para matikman ko naman ang luto nitong si Bella." At kinindatan siya nito at nagpatiuna na sa may kitchen area. Wala siyang nagawa kaya sumunod na lang sa mga ito. Halos mga tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig sa kanila. "Wait, I remember malapit na pala ang birthday mo, Bianca. What are your plans?" Biglang sabi ni John kay Bianca. "I still don't know. Sawa na ako sa mga parties na yan." Taas kilay na sagot ng babae. "Why don't we go hiking? Ang tagal na rin simula nang gawin natin yun." Ngiti ni John. "That is a better idea." Ngiti ni Bianca. "Sumama ka, Bella." Baling naman sa kanya ni Edward. Nang mapatingin siya kay Bianca, ay peke naman itong ngumiti sa kanya. "Oo nga naman, Bella, join us," saad ni Bianca at pagkatapos ay patagong sumimangot. "Pasensya na po pero hindi po kasi ako mahilig sa mga ganyan." Pagtanggi niya sa mga ito. "I know sanay ka sa mga hiking dahil tour guide ka sa Amanpolo before, and since I'm your boss, I want you to be there." Seryosong sabi ni Edward sa kanya. Wala na siyang nagawa kung hindi tumango. Oo nga naman, kailangan ay sumama siya dahil wala silang ibang mauutusan. Nakalimutan niya, isa nga pala siyang hamak na katulong nito. Pagkatapos kumain ay niligpit na niya ang mga pinagkainan at mabilis na hinugasan. Pagkatapos ay sumabay na siya kay John para pumasok sa opisina. "Sunduin kita mamayang lunch, okay?" Ngiti ni John at hinatid pa siya sa may table niya. "No, Bella and I will be having a lunch meeting later." Biglang sabi naman ni Edward na nasa may likuran na pala nila. Dahan-dahan namang napatango si John. "Okay, let's have some dinner na lang later." Ngiti pa nito sa kanya. "No, Bella will going to cook for me later for dinner." Sabad na naman ni Edward. "Okay, I give up. Let's have lunch tomorrow then. See you, Bella." At kumindat pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. "Follow me, Bella," seryosong sabi ni Edward sa kanya. At mabilis na itong nagpatiuna papasok ng opisina nito. Pagkasara niya ng pintuan ay ang pagharap nito sa kanya ng may madilim na anyo. "Bella, do you still remember what are your rules for me?" Siya naman ay seryoso lang na nakatingin dito. "Hindi ba sa bahay you will help me with those household duties?" "Bella, I understand that you have your own life.
Pero sana hindi mo pa rin nakakalimutan yung mga obligasyon mo. Nagulat siya nang bigla na lang itong sumigaw. Halos nanlaki ang mga mata niya at biglang napayuko. I hired you because I know that you are a very responsible woman. Hinayaan na nga kitang sumama kay Jan after work, hindi ba? But when I got home, I was just eating some boiled eggs or those instant noodles. Sa pagkakataong iyon, ay tuluyan na siyang napaiyak. Tama ito. Dinala siya nito rito sa Manila para magtrabaho, hindi para makipagkaibigan o maglakwat siya. I'm sorry po sir, tama po kayo. Wala po akong karapatang magpakasarap sa buhay dito dahil may pamilya akong dapat unahin. At bigla siyang nag-angat ng tingin pagkatapos ay pinunasan ang mga naglandas na luha sa mga pisngi niya. Si Edward naman ay nakatingin lang sa kanya at biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha nang makita ang mga luha niya. May sasabihin pa po ba kayo sir? Marami pa po kasi akong kailangan tapusin. At pilit na pinapasigla ang boses. Nang hindi magsalita si Edward, ay nagpaalam na siya at mabilis na lumabas. Ginugol niya ang ilang oras sa pagsusort ng mga files. 11:00 na nang ayain siya nito sa lunch meeting nila. Gaya niya ay wala rin itong imik. Ito pa lang kasi ang unang pagkakataon na naggalit sa kanya si Edward at sigawan siya. Pagkatapos ng lunch meeting nila, ay hinatid lang siya nito sa may opisina pagkatapos ay bigla na lang itong umalis. Halos mag-aalas 6 na ay wala pa ito kaya napilitan siyang umuwi na lang mag-isa. Agad siyang nagluto ng dinner at pagkatapos ay naligo na. Wala naman siyang ganang kumain kaya matutulog na lamang siya. Halos mag-aalas 11 na ng gabi nang makarinig ng malalakas na katok. Bella, open this door! At sinabayan pa iyon ng malalakas na katok. Nang buksan niya iyon, ay kitang-kita niya ang magulong itsura ni Edward at amoy na amoy ang pinagsamang alak at pabango nito. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong hilahin para yakapin. I'm sorry baby. Sir, ano po bang pinagsasabi niyo? Lasing na po kayo. Halina po kayo sa kwarto niyo. Hirap man dahil sa bigat nito, ay naakay niya ito papasok ng kwarto nito. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong isandal sa may pader. I know you are mad at me baby, please. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Siya naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Pero iniharap nito ang mukha nito sa kanya. Please forgive me, I didn't mean to shout at you. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. At hinawakan nito ang magkabila niyang mga pisngi. Sir, please, lasing lang po kayo, magpahinga. Pero pinutol na nito ang lahat ng sasabihin niya sa pamamagitan ng paggawad ng halik nito sa kanya. Sinubukan niya itong itulak pero lalong naging mas mapusok ang halik nito. Kaya hindi nagtagal ay hindi niya namamalayang tumutugon na pala siya. Bumaba pa ang halik nito sa may leeg niya habang ang dalawang kamay naman nito ay sapo-sapo ang magkabila niyang mga dibdib. Damn, baby, these are so big. At para itong nagmamasahe ng mga tinapay. Dahan-dahan nitong itinaas ang oversized t-shirt na suot niya dahilan para malanta dito ang magkabila niyang mga dibdib. Mind if I taste them? Pero bago siya makasagot, ay mabilis na nitong isinubo ang isang tuktok ng dibdib niya dahilan para mapaungol siya ng malakas. Sir, please, pigil hiningang daing niya. Pero nagulat siya nang mabilis siya nitong binuhat at inihiga sa mapalad nitong kama. At mabilis na namang sinakop ang bibig niya. Halos mapasigaw siya nang maramdamang pumasok ang isang palad niya sa suot niyang underwear. This pussy is so wet, Bella. Titig nito sa kanya na siyang ikinayuko niya dahil sa hiya. Dahan-dahan itong dumausdos pababa at tinanggal ang panty na suot niya at pinaghiwalay ang dalawa niyang mga hita. No sir, please. Pero naputol ang protesta niyang iyon nang mabilis itong sumisid sa pagkababae niya. I crave for you, Bella. Mahinang bulong nito at muling sinisid nito ang pagkababae niya. Sir, please, sigaw niya.
Kakaibang sensasyon ang lumukob sa kanya na ngayon niya lang naramdaman at halos mawalan siya ng ulirat nang mas lalo nitong pinagbuti ang ginagawa. Kasabay ng biglang pagpasok nito ng gitnang daliri nito sa basang-basa na niyang bulaklak. Ilang sandali lang ay naramdaman na niya ang kasukdulan at hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na iyon. Hindi pa siya nahihimasmasan nang idikit nito ang nagmamalaki nitong pagkalalaki sa bukana ng lagusan niya. "Sir, please. Stop calling me sir. I want you to say my name when I take you and make you mine." Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Huli na ang lahat. Hindi na niya ito mapipigilan. Nagpadala na siya sa nararamdaman niya. Halos bumaon ang mga kuko niya sa balikat nito nang dahan-dahan nitong ipasok ang pagkalalaki nito sa kanya. "Edward, please, masakit." Impit na sigaw niya rito. "Just take a deep breath. I will stop moving hanggang sa kaya mo na, okay?" At binigyan siya nito ng mabilis na halik sa may labi. Ilang minuto pa ay naramdaman niya na unti-unti na itong gumagalaw. Naroroon pa ang sakit pero unti-unti na rin siyang nasasanay. "Damn Bella, it feels so good baby." At bahagya na nitong binilisan ang ginagawa. "Edward." "Yes baby, moan my name." At nagiging mabilis at malakas na ang pagbayo nito. Halos marinig na rin niya ang paglangit-ngit ng kama. Ilang sandali lang ay sabay silang napasigaw nang sabay na maabot ang kasukdulan. "Thank you baby." At mabilis siyang hinalikan nito sa noo bago tuluyang napahiga sa may gilid niya at makatulog. Siya naman ay nakatulala lang at nakatitig sa may kisame habang tumutulo ang mga luha niya sa magkabila niyang mga mata. Napakarumi ng tingin niya sa kanyang sarili. Ngayon siguro ay tama na ang mga binibintang sa kanya ni Bianca. Isa siyang cheap at malanding babae. Dahan-dahan niyang pinulot isa-isa ang mga saplot na nagkalat sa may sahig. Dahan-dahan niya ring binuksan at isinara ang pintuan paglabas niya. Nang tignan ang orasan ay halos alauna na pala ng madaling araw. Nakailang palit na siya ng pwesto sa mahigaan pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Nang tignan muli ang wall clock ay 3:00 na ng madaling araw. Kailangan niyang matulog kahit sandali lang dahil may pasok pa siya mamaya. Halos katutulog lamang niya nang tumunog ang kanyang alarm clock. Mabilis siyang nagluto at pumasok ng opisina. Sinadya niya ring magtagal sa banyo para kapag darating si Edward ay hindi niya ito makita. Saktong-saktong 12:00 nang tumayo na siya at mabilis na pumunta sa may kantin. "Hey Bella," tawag sa kanya ni John nang makita siya nito. Hi." Alanganing ngiti niya rito. "Pinuntahan kita sa may table mo pero wala ka na, kaya naisipan kitang puntahan dito." Ngunit noong sabi nito sa kanya, sabay titig sa mukha niya. Agad naman siyang na-conscious dahil sa ginagawa nito. Sir John, bakit? May muta ba ako?" Seryosong tanong niya rito. "May problema ka ba? You look sleepless and tired. Okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong sa kanya ni John. Oo naman." Sabay ngiti ng pilit. May gusto pa sana itong sabihin sa kanya pero hindi na lang nito iyon itinuloy. Nakapila na sila sa may kantin nang bigla siyang makareceive ng text message. "From Sir Edward. Where are you? Are you avoiding me? Come to my office later. We badly need to talk." At halos mamutla siya sa nabasa. Anong gagawin niya? Hindi pa siya handang makaharap ito. Pero alam niyang imposible itong mangyari dahil sa iisang bahay lang sila nakatira at sa iisang kumpanya lang sila nagtatrabaho. Makakaya kayang harapin ni Bella si Edward gayong may nangyari sa kanila kagabi? Abangan natin ang susunod na kabanata.